Okay, Las. Para mas maintindihan natin yung topic, yung USD natin, yung singly reinforced beam, siguro sagot tayo ng mga sample problems natin. A rectangular concrete beam has a width of 350 millimeters and an effective depth of 620 millimeters. It is reinforced with 528 millimeter diameter bars for tension only. Concrete strength is F prime C equals 21 megapascal and steel yield strength Fy is equal to 415 megapascal. Sa letter A, ang pinapahanap sa atin is give the depth of the rectangular compression stress block. So, by definition, mula doon sa principle na diniscuss natin kanina, so ito yung A. Tapos, yung small letter A. Next naman, yung distance of the neutral axis from the extreme compression fiber. So, wag malito between A and C. Si A ay yung distance, nung stress block mula sa extreme compression fiber. Si B naman ay yung distance mula sa neutral axis papunta sa extreme compression fiber. So, si letter C naman, ultimate moment capacity of the beam. So, ang binibigay yung tip lagi sa estudyante kapag nagsosolve ng problem, para mas maintindihan mo yung isang topic or isang problem, dapat matuto ka na ikwento kung ano yung sinasabi ng problem tsaka kung ano mismo yung hinahanap ng problem. So, isa-isay natin. Meron ka daw rectangular concrete beam. So, siguro rectangular, drawing natin. Rectangular concrete beam has a width of 350 millimeters. Ang sabi, ang width daw ay 350 millimeters. Tapos, yung effective depth mo naman, so, kung ito yung tension bars natin, take note na pwede ring mapunta sa gawin na to yung tension bars. Depende yan kung anong type ng beam, tapos yung sa type ng loading. Kaya lang, since hindi naman importante kung nasan yung position ng bars natin, so i-assume na lang natin yung pinaka-common, which is yun nandito yung tension bars. Next. Yung effective depth. So, effective depth, iba yung total depth, iba yung effective depth. Total depth, kung ano yung height nung kabuuan nung beam. So, ito ang total depth, which is dinidenote natin as capital letter H kadalasan, capital letter D, or minsan naman small letter h. Pero, yun yung total depth. Ang ibinigay sa atin ngayon ay yung effective depth, which is yung distance nung centroid nung bakal papunta naman distance ng centroid ng bakal papunta sa extreme compression fiber. So, yung D natin equals 620 millimeters. So, yung base natin ay ito, 350 millimeters. Ngayon, binigyan pa tayo yung AS natin. Yung AS natin ay 5 na 28 millimeters diameter. Tapos, nakalagay dyan, tension only. So, ibig sabihin, matik, singly ito. Paano naman kung hindi sinabi yon? So, i-assume mo pa rin na singly since wala namang ibinigay na compression bars. Pangalawa, ito ay sample problem designated para sa singly reinforced beam. So, alisin muna natin sa isipan na mayroong doubly. So, focus muna tayo sa singly problems. Next, concrete strength is F prime C equals 21 megapascal. So, yung F prime C natin, binigay naman, F prime C ay equal sa 21 megapascal. Tapos, yung yield strength ng bakal, ibinigay din 415 megapascal. So, mag-ingat dito sa mga to, lalo na kay Fy. Si Fy minsan 420, minsan 415. So, nagbabago-bago yan. Basta ang Fy, siya yung yield strength nung bakal natin. Kapag nalagpasan ito, alisin mo man yung load, patuloy nang masisira yung bakal. So, ibig sabihin niyan, ngawit na yung bakal. Kaya, alisin mo yung load, patuloy na siyang made-deform, patuloy na siyang masisira, hanggang bumigay na talaga yung structure. So, kumpleto naman ni given. Unahin na natin tong AS natin. Since binigyan tayo ng 528 millimeters, so computein lang natin, ang area ng isang bakal ay pi over 4 multiplied by 28 squared. Kaya lang, i-multiply natin ito sa 5 kasi 5 piraso yung bakal natin. So, yung AS natin
pi over 4 times 28 squared times 5, 980 pi. So, I suggest, hindi muna ito i-round off o hindi mo muna ito i-ano sa decimal para hindi ma-round off. Para yung final answer natin, hindi ganun kalayo sa maging sagot natin. Mahalaga ito kung meron tayong choices na pamimilian sa exam. Kasi doon, kapag nag-round off ka na nag-round off, possible, lumayo na yung sagot mo doon sa choices. Pero kung ang type naman na exam is yung walang choices, talagang magsasagot ka lang, palilitawin mo lang yung mismong sagot. So, hindi naman siguro big deal doon sa mag-check kung medyo malayo na bahagya given na tama naman yung process natin. So, ayan. Pero again, depende yun sa teacher. Pangalawa, mapapansin natin na ang nakabigay ay beam properties. Nakabigay ito, yung base, nakabigay yung effective depth, nakabigay yung bakal, yung F prime C, yung compressive strength, nakabigay din yung yield stress ng bakal. So, mapapansin mo na ang type ng problem na to ay analysis. Kasi ibig sabihin nito, nakagawa na yung plano or existing na yung beam, ina-analyze na lang natin kung ano yung moment capacity nito, tsaka kung nakakasunod ba ito sa code. So, mula sa diniscuss natin kanina, ang solution lang nito, una, magsa-summation forces horizontal tayo. Summation forces horizontal is equal to 0. Next naman, since ang i-assume natin dito ay mag-yield si bakal, so, check natin yung Fs kung talaga mag-yield si bakal. Check Fs. After naman nun, pag na-check na natin, ang gagawin na natin ay summation moment para mahanap natin yung letter C, yung ultimate moment capacity of the beam. Pangalawa, discuss din natin yung terminologies na to. Ultimate moment capacity of the beam. So, meron tayo ultimate moment capacity of the beam. Ano ba ang difference ng ultimate moment capacity versus yung ultimate moment na galing naman sa actual? Kapag sinabing yung actual moment ang hinahanap o actual ultimate moment ang hinahanap, yun yung mga ultimate moment na galing sa beam. Kunwari, simply supported beam under UDL, kapag para mahanap mo yung ultimate moment nun, so WL squared over 8. Yun yung formula, yung mga diniderive lang. Kapag naman ultimate moment capacity, eto naman yung galing sa beam properties. Sana naintindihan kung ano yung difference between yung actual tsaka yung capacity. So, mula sa discussion ulit natin kanina, dapat mas malaki yung capacity versus dun sa actual. Kasi kapag baliktad, kapag mas malaki yung actual versus sa capacity, hindi kakayanin, ibig sabihin ng beam yung load, so mag-fail yung beam, so masisira. Malinaw tayo doon. Next, gawin natin yung solution. So, summation forces horizontal. Yung summation force horizontal natin, so gawin natin, summation forces horizontal is equal to 0, 0. C, yung compressive strength ng concrete dapat balansehin nung tensile strength ng bakal. Kasi kapag hindi nangyari na nagbalanse yung compressive strength ni concrete tapos yung tensile strength ni bakal, so ang possible na mangyari, hindi ma-maintain yung equilibrium nung structure natin o nung beam natin. So ano ba ang compressive strength ng concrete? Ang sabi ng code natin mula din sa discussion lahat kanina, ang compressive stress ng concrete ay equal sa ang allowable pala o ang ina-allow ng code na allowable stress ng concrete ay equal sa 0.85 F prime C. So ito yung galing sa discussion kanina, 0.85 F prime C. Yan yung stress ng concrete. So saan natin i-multiply? I-multiply natin ito sa area niya para maging force kasi yung C natin ay force. Tandaan na ikaw ay nagsasummation forces horizontal. So dapat force ang sinasummation natin, hindi stress. So 0.85 F prime C, ito yung allowable stress ng concrete. Saan natin i-multiply? Dun sa cross-sectional area ng concrete. So paano natin determine naman yung cross-sectional area ng concrete? Ang cross-sectional area ng concrete natin ay ganitong kuhanin. Kunwari class, na-compute natin na yung yung letter C o yung distance ng neutral axis papunta sa extreme compression fiber. Linawin ko lang na hindi geometric neutral axis ang tinutukoy dito, yung galing ito do sa strain diagram. So ito class, para ma-compute 'yon,
Kapag nahanap natin yung C o yung distance sa neutral axis papunta sa extreme compression fiber, so lilitaw yung small letter C. After nun, multiply natin ng Whitney's coefficient, tapos lilitaw naman si A. So, ganito lang class. Kunwari, ito yung distance ito yung height ng stress block natin. Ito yung A. Tapos, ito yung B. So, pag tinignan natin yan, try natin i-drawing. Kapag tinignan natin yan sa view nito, sa view ng longitudinal section ng beam natin, so, pakita natin yung cross-sectional, makikita natin na etong portion na to ay nakaka-experience ng compression. Tapos, yung bakal naman natin dito, syempre, nagpo-produce ng tensile force. So, punta tayo sa extreme sa C na to. So, ang allowable, sabi ng code natin, ang allowable stress na na-experience nung concrete side natin, anong concrete natin, yung allowable stress dyan ay 0.85 F'(C). So, meron yang uniformly distributed, idealized na. So, meron yang uniformly distributed na 0.85 F'(C). So, para maging compressive force ito, kailangan yung stress natin from defo ulit tumama sa area, imumultiply natin sa area ng concrete. Kaya lang, since yung area ng concrete natin ito ay rectangular concrete, ang sinabi dito sa problem, since rectangular yan, so yung area ng concrete natin ay itong portion na to na tinatamaan, ay ito ring portion na to ngayon sa drawing natin. So, paano multiply? Paano kukuha yung AC? So, magiging compressive strength ng concrete, capital letter C, ay equal sa allowable stress, 0.85 F'(C), multiplied by yung area ng concrete, kaya lang since rectangular section ito, ang area ng concrete natin ay A multiplied by B. So, mula dyan, masosolve na natin yung compressive strength ng concrete, 0.85 F'(C) multiplied by A natin, so hinahanap natin, multiplied by B. B natin is 350 equals, so ano naman yung T? Si T ay tensile strength nung bakal natin. So, imumultiply natin ito sa tensile stress ng bakal multiplied by yung area nung bakal. Kaya lang ganito, ang problema rito, may dalawang possible na senaryo. Mag-yield yung bakal kasi hindi naman natin alam kung nasa tension region tayo, compression region tayo, transition region tayo. So, paano ang ginagawa? Ang ginagawa rito, ina-assume muna natin na mas common dito. Pwede mo i-assume na hindi mag-yield yung bakal, kaya lang mas komplikado pa yung solution. So, ang common na practice dito, ina-assume natin, assume steel will yield. So, ina-assume natin na mag-yield yung bakal. So, ibig sabihin na abot ng bakal na una o nasira yung bakal bago yung concrete. 0.85 F'(C) A multiplied by 350. So, compressive strength ng concrete multiplied by yung AS natin. So, 980 pi. Na-compute na natin kanina. 980 pi multiplied by allowable, yung binigay na yield stress. Kasi sabi mo, in-assume natin na nag-yield yung bakal. So, i-multiply natin ito sa 415 megapascal. So, lilitaw natin si A. Si A ay equal sa 980 pi multiplied by 415 divided by 0.85 times 21 megapascal yung F'(C) times 350. So, lilitaw si A natin, 204.5115 millimeters. Tapos, lilitaw din si C natin. Si C natin, since yung F'(C) natin na to ay 21 less than 28, so, ibig sabihin, automatic, si beta factor natin ay 0.85 agad. So, since yung A natin ay equal naman sa beta 1C, so, makocompute natin, A is equal to beta 1C, so si C natin ay equal naman sa A divided by beta 1. So, 204 divided by 0.85 magiging 240.6018
millimeters. Ito yung C. So, ito na ba agad? Ma-excite ba na ito agad ibibigay na final answer? Syempre, hindi muna. Bakit? Kasi, nandito na nga sa nakalagay na orange na yan, assume steel will yield. So, inassume mo lang na nauna nga nasira yung bakal bago yung konkreto. So, para masabi natin na tama ito, dapat mapatunayan natin yung assumption na tama rin. Kasi kung mali yung assumption, ibig sabihin, mali rin yung sagot natin na lumabas. So, second step ng solution natin, check Fs. So, i-confirm natin. Fs, mula sa solution natin kanina, sa discussion kanina, Fs is equal to 600 multiplied by D minus C over C. So, makakompute natin, Fs is equal to 600 multiplied by effective depth natin given 620 minus 240.6018 divided by 240.6018. So, si Fs natin ay equal sa 600, 620 minus C over C, 946, 946.12315, so 1232 megapascal. So, makikita natin na yung Fs natin ay greater than Fy, therefore, steel will yield. So far, since napatunayan natin na yung bakal natin talaga ay mag-yield kasi yung Fs natin o yung actual stress na na-experience ng bakal natin ay 9461232, mas malaking hamak kumpara dun sa yield stress niya, so sure na tayo na mag-yield yung bakal. So kung sure tayo na mag-yield yung bakal, ibig sabihin, yung 415 na to, tama lang talaga yung Fy. So, Fs 946, ibig sabihin, so far, tama yung solution natin. So, ano ba hinahanap? Sa letter A, hinahanap yung depth ng compression stress block. So, ito na agad yun. Tama na yung letter A natin. Next, sa letter B naman, distance of neutral axis from extreme compression fiber. So, ito na rin yun. Since napatunayan natin yung assumption natin na steel will yield, so tama na yung solution natin na to. Tama na yung sagot natin. Next, ultimate moment capacity. So, hinahanap sa atin yung ultimate moment capacity ng beam. So, hanapin natin. Ultimate moment capacity ng beam. Summation moment is equal to 0. So, para makompute yan, yung... sorry pala. Ba't ba summation moment sig? Yung MU natin ay equal sa reduction factor multiplied by Mn. So, yung Mn natin, ito yung nominal moment. Si Mu naman natin, ito yung ultimate moment. So, ang pinapahanap sa atin ng problem, si ultimate moment capacity. So, hanapin muna natin si Mn. Si nominal moment ay equal naman sa C or yung T multiplied by D minus A over 2. So, balikan natin yung force diagram natin kanina. So, sa discussion natin, pinakita ko sa iyo yung force diagram. So, ito yan. Yung force diagram natin na to, so meron kang T, meron kang C, meron kang, just sa figure natin, ay meron kang counterclockwise couple na magpo-produce syempre ng couple moment. Ngayon, yung Mn natin, either mag-moment ka sa C o sa T, iisa lang yung lilitaw. So, yung couple moment natin ngayon, kapag nag-moment tayo, summation moment at point T is equal to 0. So, yung couple moment natin ay equal sa C or T. Nag-moment pala tayo sa T. So, ito ay equal sa C, capital letter C, o yung compressive force ng concrete
multiplied by ano ang distance ni C papunta dito kay T. So, kung mula dito sa extreme fiber, papunta dito sa centroid o papunta ng bakal ay D ang value. So, para mapalitaw naman natin, yung distance na kailangan natin, yung distance na to ay equal naman sa D, kung D yung buo na to, minus yung portion na to, yung portion na yan ay A over 2, eto yan. So, para makompute natin yon, magiging D minus A over 2. So, ganun lang natin itong kuhanin. So, balikan natin yung problem natin. So, C or T, again, kahit na gamitin mo si C, gamitin mo si T, okay lang. So, Mn natin, nominal moment, ay equal sa, gamitin mo natin si C, 0.85 multiplied by F prime C natin na 21, multiplied by yung A natin na 204.5115, multiplied by base natin na 350, multiplied by effective depth natin na 620, minus 204.5115 divided by 2. So, masasolve natin si nominal moment. Si nominal moment natin ay equal sa 0.85 times 21 times 204.5115 times 350 times 620 minus 204.5115 divided by 2. Lilitaw dyan na ito ay maging equivalent na 661.5144437 kilonewton meter. Take note na ito ay nominal moment pa lamang. So, ang hinahanap sa atin sa letter C ay ultimate moment capacity of the beam. So, para makompute nga yan, gagamitin natin ito. Since meron ka ng nominal moment, tama na may values natin, 0.85, F prime C natin is 21. Tapos yung A natin, tama ito, proven ito. 350 given. Ito naman, na-confirm nga natin kanina. So, tama naman yung lumitaw. Ang magkakamali na lang siguro possible is yung sa pindot, sa calculator. So, meron na tayong nominal moment. Ang kailangan natin ay reduction factor. So, balikan natin ito, class. Ang na-compute natin na Fs, at tama yung assumption natin, ang na-compute nating Fs ay 946.1232 megapascal. So, balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina, which is yung reduction factor. So, ito yan. Ang na-compute natin ay 946. Ang na-compute natin ay 946 megapascal. So, mapapansin nyo rito, since 946 yan, ito ay in between Fy papunta kay 1000 megapascal. So, nakapagitan siya doon. Ibig sabihin, magfo-fall yung beam natin na yan under transition region. Ngayon, ito pa ang analysis. Oo nga, nag-fall nga sa transition region. Ang isa pang tanong, sumunod ba ito sa code? So, makikita mo, since ang merong kang megapascal is 946 megapascal, so masosolve natin, makikita natin dito sa graph natin na yung 946 ay in between 946 ay in between 1000 megapascal and greater than ito sa 800 megapascal. So, ba't ba ito pino-point out ko? Yung 946 megapascal ay mas mataas sa 800 megapascal. So, ibig sabihin, sumusunod sa code. Kasi ang utos ng code, dapat daw, yung kapag nagdi-design tayo, ang minimum na strain ng bakal natin ay 0.004 or kapag kinonvert natin sa stress ito, 800 megapascal. Since yung actual stress ng bakal natin ay mas malaki sa 800 megapascal, ibig sabihin, yung beam natin ay sumunod sa code. Pangalawa, since ito, yung 946 ay in between Fy, and 1000 megapascal, so makikita natin na ito ay mag-fall under transition region. So, gagamitin natin yung formula ng reduction factor na ito yon, yung 0.65 plus 0.25 Fs minus Fy over 1000 minus Fy. Bukod dito pala, kailangan natin, since may reduction factor, bukod sa steel wheel yield, ito ay
na under ng transition region. So, hanapin natin si reduction factor. Si reduction factor natin, reduction factor ay equal sa 0.65 plus 0.25 multiplied by Fs minus Fy divided by 1,000 minus Fy. Pinakita ko na yung derivation nito kanina. Paki-review nyo na lang. Reduction factor ay equal sa 0.65 plus 0.25 multiplied by yung Fs natin na na-compute is 946.1232 minus 415 na given na Fy divided by 1,000 minus Fy natin na 415. So, si reduction factor natin mako-compute na 0.65 plus 0.25, 946.1232 minus 415 over 1,000 minus 415. So, si reduction factor natin ay 0.876975. So, 698. Yan yung value ng reduction factor. Kapag minultiply natin, so si mu natin ay equal sa reduction factor mn. So, mu natin ay equal sa 0.87698 times 661.51437. Ito ay equal sa 580.1348.1349 kilonewton meter. At ito yung sagot natin sa letter C.